imbakan ng material sa paggawa ng paputok sa Cabuyao, Laguna, sumabog. Senator Robin Padilla, iginiit na hindi niya itinakas si Senator Bato de la Rosa kasunod ng barilan sa Senado. Nakisabay lang daw si Bato na ibinaba niya sa Makati. Takbo! Exclusive. Criminology student na nagbebenta ng droga online, arestado. Mga minor de edad, ginagamit umanong middleman at runner ng suspect. Alamin ang dahilan kung bakit pinalitan ang pangalan ng kondisyon sa Polycystic Ovary Syndrome o PCOS. At ang mga ganap sa Senado kamakailan, ginawa ng mga meme. At may video game na rin. State of the Nation. Bago ngayong gabi, ilang bahay ang nasunog matapos sumabog ang imbakan ng materyales sa paggawa ng paputok sa Cabuyao, Laguna. May live report si Jamie Santos. Jamie? Atom, nabulabog nga ng isang malakas na pagsabog ang barangay Butaw dito nga sa Cabuyao, Laguna pasado alas 6 ng gabi na nagsimula umano sa isang imbakan ng materyales sa paggawa ng paputok. Sa lakas ng impact ng pagsabog mula sa isang property sa Cabuyao, Laguna, nagalawang pwesto ng kamera. Sa laki at kapal ng usok, tanaw ito sa kalapit na barangay. Agad na rumisponde ang mga bumbero. Damay sa pagsabog ang mga kalapit na bahay. Akala raw ng ilang residente may nagte-testing ng paputok. Halos mayanig daw ang lupa. Ay tapos yung po sumunod, abay ang lalakas na, ang lalaki na po ng apoy. Ay makita po namin yun, binisita ko. Kasi nga na ano tong kesame nito, pumunta po ako, tanggal po yung bintana. Sobrang pong lakas talaga. As in, yanig po yung lupa. Nung sumabog po, nakita namin bumagsak, bay bumaba na po kami. Sobrang lakas po. Sobrang lakas. Kasi gawa ng malapit na yung apoy, pagbaba namin, nakita namin yung apoy eh. Tuluyang naapula ang sunog pasado alas 7 ng gabi. Ayon sa BFP Cabuyao, wala silang dinatnan na tao sa loob ng imbakan. Tingin din nila wala itong permit. May imbakan po dito ng ng mga raw materials po sa paggawa ng paputok po. Hindi pa po kami makakapagbigay ng ng opisyal na pahayag kung ano ang pinagmulan kasi sa kasalukuyan po iniimbestigahan pa ito. Atom, nagpapatuloy ang investigasyon para matukoy ang sanhi ng pagsabog at inaalam pa nila kung sino ang may-ari nito. At yan ang latest mula rito sa Cabuyao, Laguna. Balik sa iyo, Atom. Maraming salamat, Jamie Santos. Pinakikilos na ng hepe ng PNP ang kanilang puwersa para maaresto si Senator Bato de la Rosa sa bisa ng ICC arrest warrant. Sa isang panayam, iginiit naman ni Senator Robin Padilla na hindi niya itinakas si de la Rosa na nakisabay lang umano sa kanya at ibinaba niya sa Makati. May report si Ian Cruz. Mahigit isang linggo matapos ang gulo sa Senado, wala pa ring may alam kung nasaan ngayon si Senador Ronald Bato de la Rosa na pinaaresto na ng Department of Justice sa PNP sa bisa ng arrest warrant mula sa International Criminal Court. The mindset of Senator De La Rosa is the same as the mindset ng mga Philippine National Police personnel na active ngayon. Okay. We must remember na dati siyang PNP officer. So I'm sure minutes or even now nanonood siya ng anong ito. Okay. And from my expression, body language and the way I answer, niya po yon, i-interpret niya yun. Understood. He's a good intelligence officer. Lahat ng PNP units ay binigyan natin ng direktiba. Ang main manhunt natin, of course, is ang ating intelligence group as well as our criminal investigation and detection. Humiling na rin daw ang DOJ sa Interpol ng Red Notice laban kay De La Rosa. Ang NBI may mga natatanggap na raw na impormasyon sa lokasyon ni De La Rosa. There's a dedicated teams to look after him. And we will arrest him basta nakita namin siya. Huling nakita si De La Rosa na palabas ng Senado.
Madaling araw ng May 14, pagkatapos ng nangyaring barilan. Kasama niya noon si Senador Robin Padilla. Sumakay sila sa sasakyan ni Padilla at lumabas sa Senate Parking 2:32 ng madaling araw. Sa isang pahayag, sinabi ni Padilla na bumaba si De La Rosa sa Makati at doon na siya sinundo ng sarili nitong sasakyan. Di na rin daw naitanong ni Padilla kay De La Rosa kung saan ito pupunta. Sabi pa ni Padilla, hindi na siya nakatanggi nang sabihin ni De La Rosa na sasabay siya. Wala raw sasakyan si De La Rosa dahil inihatid lang siya sa Senado ng sasakyan ni Senate President Alan Peter Cayetano. Nanindigan din si Padilla na hindi niya itinakas si De La Rosa dahil wala naman umanong warrant. Ayon naman sa isa naming mapagkakatiwalaang source, sa tapat ng isang gusaling malapit sa kanto ng Ayala Avenue at HV de la Costa Street, nakarating ang sasakyan ni Padilla. Sa ngayon, wala namang ulat ang Bureau of Immigration na nakalipad abroad ang senador. Pagtitiyak ng PNP, nasa bansa pa si De La Rosa. Ngayong tukoy nang sa Makati nagtungo si De La Rosa mula sa Senado, kailangan na lang sundan kung saan nagpunta ang kanyang sasakyan. Sa dami ng CCTV sa Metro Manila, kabilang ang makakuha ng MMDA, posible kayang makatulong ang ahensya? Pabirong sagot ni MMDA General Manager Nicolas Torre III. Basta may information na si Senator ay nandun sa landfill, sa waterways, sa ilog, pwede. Sa kalsada, di ba? Sa ilalim ng kanal, sa imburnal, yan, pwede. Pero kung aatasan anya siya ng presidente, otomatiko at wala siyang magagawa kundi sumunod. Mariz Umali, GMA News. Yan po ang report ni Mariz Umali. Samantala, hanggang 1 peso and 50 centavos ang posibleng taas presyo sa diesel, gasolina at kerosene sa susunod na linggo base sa 4-day trading. Sa gitna ng pagmahal ng petrolyo, ipinatutupad ng gobyerno ang service contracting program para makatulong sa mga driver at commuter. Huling araw na nito ngayon pero may ilang tsuper na hindi pa umano nababayaran. Walang malinaw na tugon ang LTFRB kung kailan sila mababayaran, pero pwede raw silang dumulog sa kanilang tanggapan. Sa ngayon, tututok daw ang LTFRB sa ipinatutupad na fuel subsidy na mas marami umanong nakikinabang. Nauwi sa habulan ang pag-aresto sa isang criminology student na nagbebenta umano ng droga online. Huli rin ang middleman at runner ng suspect na pawang mga minor de edad. May report si John Consulta. Nagtangkang tumakas ang lalaking ito matapos ma-corner ng NBI Dangerous Drugs Division sa Santa Cruz, Maynila. Nang magkahabulan, itinapon ng target sa kalsada ang 29,000 pesos na marked money. Umabot hanggang Jose Abad Santos ang habulan. NBI! Hanggang sa mapasakamay ang 20 anyos na suspect at ang dalawang kasama nito. Dalawa sa lalaking ito, mga kapuso, ay pawang mga minor de edad, mga ginagamit ng mga middleman at runner. Habang yung isang lalaki naman na ito, mga kapuso, ito ay isang criminology student dito sa Maynila, second year. Nakakatakot ito na gustong maging member ng law enforcement, sila pala unang sumusuway. At ginagamit pa yung mga bata para alam niya sigurado na yung bata walang pananagutan sa batas kapag nahuli. Nabawi sa criminology student ang iba't ibang klase ng droga, pati na ang mga bala ng vape na may laman umanong droga na ibinebenta raw niya online. Meron siyang tuklaw, meron siyang cards, and meron din siyang kush. So, yung epekto ng marijuana sa atin ay dahil sa brain. Yung tuklaw naman po, sir? Kaya yung nakita natin sa mga video, epekto nito, it could cause convulsion, bumigay yung puso mo. Na-inquesta ang 20 anyos na suspect na tumanggi magbigay ng pahayag. The 16-year-old guy, minor, will be referred to the SWD to determine if he acted with discernment. So basically, yung 13 years old is exempted from any criminal liability. And I hope during the intervention, that will be enough to change yung kanyang tendency. John Consulta, GMA News. Sinampahan ng reklamong plunder at indirect bribery si Senator Rodante Marcoleta sa Ombudsman.
Basihan ng reklamong plunder ang tinanggap na 75 million pesos na donasyon mula sa 3 donor noong nakaraang taon. Hindi idineklara ni Marcoleta ang donasyon sa kanyang Statement of Contributions and Expenses noong eleksyon dahil natanggap niya ang pera bago ang campaign period. Pero lumalabas na hindi niya rin idineklara ito sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALIN para sa taong 2025. Sabi ng mga investigador ng Ombudsman, kahit daw hindi election offense ang pagtanggap niya ng pera, masyadong malaki ang halaga para isiping walang hinihintay na kapalit ang mga nagbigay. Dawit sa reklamo ang 3 pinanggalingan ng pera na sina dating Congressman Mike Defensor, isang Joseph Espiritu at isang Aristotle Baluyot. Hinihingan pa namin ng pahayag sina Marcoleta, Espiritu at Baluyot. Tingin naman ni Defensor, pilit ang kaso. Iginiit ng ilang kaanak ng mga nawawalang sabongero na hindi sila ang nagpatawag ng pulong sa abogado ni Atong Ang. Ang nagpatawag daw ng pulong ay ang abogado ni Atong Ang na si Attorney Caroline Cruz para kumbinsihin silang hindi dumalo sa mga hearing sa kaso. Kasama umano sa inilatag na deal ng kampo ni Ang ipakiusap ang pamilya ng mga biktima sa mga takakulong na pulis na sangkot sa kaso. Nangangamba ngayon ng mga kaanak sa mga sinabi ng NAPOLCOM na baka madismiss ang kaso kung wala nang dumalo sa mga pagdinig. Sinusubukan pa namin makuha ang panig ni Attorney Cruz. 3 barangay sa Santa Barbara, Iloilo ang nawala ng ilaw sa kalsada matapos tangayin ng mga kawatan ang mahigit 100 streetlights. May spot report si Zen Kilantang Sasa ng GMA Regional TV. Pasado 3:00 na ng madaling araw, pero ang lalaking ito naispatan sa taas ng poste ng ilaw sa National Highway ng Santa Barbara sa Iloilo. Ilang saglit pa, nagpadaos-dos ang lalaki sa poste. Bit-bit na ang 2 streetlight. Sunod niyang pinonterya ang isa pang poste. Ayon sa kapitan ng Barangay Bolong Weste, unti-unting nawala ang mga ilaw sa kanilang lugar at mga karatig barangay. Kadako nga lusis para sa gobyerno, nga ginawa ka gobyerno, kabulig, para nga matigayon nga magnami, ma-beautify ang lugar, kahit tamaan man kamo, luwas ka, a town with a heritage kami, alagyan pa ni pa-airport. Aabot sa 4.3 million pesos ang kabuang halaga ng 129 na solar streetlights na ninakaw sa 3 barangay. Nakilala ng lalaki sa video at tukoy na rin ang kasabwat niya. Ang suspect, dati na rin palang nagnakaw ng streetlight pero hindi nasampahan noon ng reklamo. Patuloy silang tinutugis. Mas ginasaka na nila ang, kayo nubuo mo lang sa actually ang streetlight mo, ang sa side na bala. So may dala silang gamit, ginalubad lang nila ang mga bolt. Din mula na kuhaon lang bolt tapos makuha naman dayon ng ang solar light. Mula sa GMA Regional TV, Zen Kilantang Sasa, GMA News. May bagong tawag sa Polycystic Ovary Syndrome o PCOS na itinuturing na pangunahing sanhi ng infertility sa mga kababaihan sa buong mundo. Ang dahilan ng pagbabago ng pangalan at ang ibig sabihin nito sa mga kababaihang may ganitong kondisyon. Sa report ni Von Aquino. Sa datos ng World Health Organization, nasa 10 hanggang 13% ng mga kababaihang nasa reproductive stage sa buong mundo ang may PCOS o Polycystic Ovary Syndrome. Isa itong hormonal disorder at karaniwang naiuugnay sa pagkakaroon ng ovarian cyst. Ilan sa sintomas ay ang irregular menstrual cycle, infertility at sobra-sobrang facial at body hair. Pero kamakailan lang pinalitan na ang pangalan ng kondisyon sa Polyendocrine Metabolic Ovarian Syndrome o PMOS. Kasunod ito ng isang international consensus na inilathala sa medical journal na The Lancet. Inaccurate o hindi na raw kasi tugma ang terminong PCOS. Mas na-highlight yung term na mga metabolic and endocrine na mga problems doon sa PMOS. Dati kasi ang focus lang yung cyst na tinatawag, the PCOS. So ngayon kasi mas holistic, mas diverse na, especially on the metabolic side. At dahil nakatutok lang sa isang organ ng PCOS, nade-delay ang diagnosis at paggamot. Katunayan, ayon sa WHO, nasa 70% ng mga babaeng may PCOS sa buong mundo, hindi alam na may ganito silang kondisyon. Kasunod ng pagpapalit ng pangalan, nadagdagan ang mga laboratory tests. Mas marami na tayong more on endocrine side na test, mga thyroid function test. So once may problem doon,
anything that is hormonal. Sa ngayon, wala pa ring lunas sa PIMOS, pero may inireresetang gamot para ma-manage ang mga sintomas nito. So we advise, of course, the diet modification. Syempre, we advise less carbohydrates kasi nga po may problem tayo sa insulin. And also, dapat po active lifestyle po tayo. Ganyan daw ang ginawa ni Majel Santiago na 7 taon nang diagnosed na may PIMOS. So nagwo-walking po, 10k steps a day, lifestyle changes talaga, and then I tried na talagang yung stress levels ko. Welcome development daw para sa kanya ang pagpapalit ng pangalan ng kondisyon. So when you go to them, kapag nagpa-check up ka, is magpapayat ka, tapos bibigyan ka ng pills, and then bumalik ka sa akin kapag gusto mo na magbuntis. Pero ang problem kasi is hindi mo kayang magpapayat since grabe nga lagi yung cravings mo. Mas na-highlight na it's also a metabolic disorder. Hindi lang siya about ovarian kasi hindi naman lahat ng PCOS women is merong mga cysts sa ovaries nila. Von Aquino, GMA News. Susunod, aksidente sa Pangasinan, bunsod ng mga nakawalang baka. At mga headliner na tagpo sa Senado kamakailan, video game na rin sa pagbabalik ng State of the Nation. Nakawala ang 2 baka na yan sa Mangaldan, Pangasinan nang bigla nilang makasalubong ang isang motorsiklo. Pumangga ang motor sa isa sa mga baka. Ang rider tumilapon at nasugatan sa ulo dahil walang helmet. Nakalimutang itali ng may-ari ang mga baka kaya nakawala. Gusto naman ng pamilya ng rider na sagutin ng may-ari ng mga baka ang pagpapa-ospital sa kanya. Tumagilid naman ang trailer truck na yan habang papaliko ng Shaw Boulevard sa Pasig City. Nagkalat sa kalsada ang mahigit 1,000 sako ng harina na karga ng truck. Iniimbestigahan ng pulisya kung overloaded ang truck. Tingin naman ng driver, pumutok ang isa sa mga gulong niya, kaya na-aksidente. Walang takas sa malikot na utak ng mga Pinoy ang mga pangyayari sa Senado kamakailan. Ang mga nakakaaliw na hirit at biroan online, pusuan sa report ni Darlene Kai. Tumatakbo, umiiyak, nagsagutan at nabalot ng takot. Walang ni isa sa inyong nangamusta sa amin. Ang mga tagpo sa Senado, sabi ng netizens, malapelikula. This is the Senate! Ginawan pa nga ng AI-generated content ala Academy Awards. Here are your nominees. We are allegedly under attack. Ang pagtakbo ni Senador Ronald Bato de la Rosa para takasan ng arresting team ng NBI, literal na nilaro. Ang web game, tinawag na Senate Run. Ang player, kinokontrol ang tumatakbong si Senator Bato, patagalan at palayuan, habang iniiwasan ng sari-saring harang pati ang mga humahabol na NBI. Dahil kung hindi, satire lang daw ito para magbigay aliw ayon sa creator at developer na si Jopel Mandak. Hindi ko na-expect na magba-viral po siya since ayun nga, for fun lang din. Tapos madali lang din kasi siya talagang gawin. So if ever developer ka talaga, masasabi mo na ang dali lang naman gawin ng game na yun. Dahil tinangkilik, plano niyang i-upgrade ang laro at gawa ng Game 2 na tatawagin niyang Call of Senate. Parang base po siya sa Call of Duty. Ayun po. So parang binase ko po siya doon. So ang aking para manalo ko, kailangan magpaputok ka lang sa Senate Hall, kahit saang part po dito. Parang ganun po. Wala akong binabaril? Wala po, kasi ganun naman po yung nangyari. Parang padamihan lang po ng top, kasi every top mo, parang 1 point na po agad yun. Magkaka-game din na base naman sa iyakan. Ang kinakausap mo, kakamusayin mo. At pati sa sagutan sa plenaryo. Ano pa nung game yun? Palakasan ng sigaw? Yes po. Actually, meron na pong game na ganun, tapos parang i-base lang namin. Pero ano din, itatap? Hindi, through voice po siguro, parang palakasan mag... So may... Parang ganun po. I have the floor! Parang palakasan na ganun? Parang ganun po.
Hindi makakabala ka naman sa paligid. Palakasan ng sigaw. Darlene Kai, GMA News. At yan ang mga balitang dapat niyong malaman. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. Ako po si Ato Maraulio at ito ang State of the Nation.